mo ba ang Philippine Theater History? Susubukan kong ikwento sa inyo ang kasaysayan ng teatro sa Pilipinas. Makulay ang kasaysayan ng teatro sa Pilipinas mula sa iba't ibang cultural traditions at historical influences ng nagdaang siglo. Malaki din ang impluwensya ng pagiging arkipelago ng ating bansa sa paghubog ng teatro, maging ang iba't ibang dayuhang sumakop sa ating bansa, ang mga ritual, sayaw at kaugalian na hanggang ngayon ay itinatanghal sa iba't ibang panig ng bansa ay naging malaking impluwensya sa kasaysayan ng teatro sa Pilipinas. Mga ritual tulad ng panganganak, pagbibinyag, pagtutuli, initial menstruation, courtship, kasal, sakit at kamatayan. Maging ang iba't ibang tribal celebrations tulad ng hunting, fishing, rice planting, harvesting, at pakikidigma. Sa mga ritual na ito, pinamumunuan ng isang priest o priestess na may iba't ibang tawag tulad ng mandadawak, katalonan, bayo o babaylan. Tinatawag nila ang mga espiritu upang ito'y pumasok sa kanilang katawan at habang nangyayari ito ay mayroong mga sacrificial offering tulad ng manok, baboy o baka o minsan naman ay palay, rice wine o betel nut. Mga iba't ibang uri ng ritual tulad ng mga tagbanwa ng Palawan at atang ritual ng mga ibanag ng Isabela, mga ritual ng mga taga-Cordillera, ang mga aitas ng Zambales, ang mga tausog ng Sulu o maging ang wardan sa mga mansaka ng Davao del Norte. Gayon din naman ang mga ritual ng Maranao at ang balitaw ng mga Cebuano ay ilan lamang sa mga nagpapakita ng makasaysayang tradisyon na nakaimpluwensya sa kasaysayan ng dulaang Filipino. Noong unang panahon, ang forma ng teatro sa Pilipinas ay nasa ritual, verbal joust, games, awit at sayaw. Ayon sa mga nakatala sa kasaysayan ng teatro sa Pilipinas, ito daw ay may tatlong elemento, ang myth, mimesis, at spectacle. Sa 3 centuries na sinakop tayo ng mga Espanyol mula 1565 hanggang 1898, ginamit ng mga mananakop na Espanyol lalo na ng mga praile ang teatro upang mapalaganap ang Kristyanismo sa bansa. Katulad na lamang ng mga secular o religious plays na ipinapalabas tuwing may mga fiesta o kaya naman sa mga iba't ibang okasyon tulad ng Pasko, Mahal na Araw at Pasko ng Pagkabuhay. Ang komedya ay kilala rin sa tawag ng Moro-Moro, Linambay at Aragyo na mga dulang sikat na kadalasan ay nagpapakita ng conflict sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Kadalasan, ang pagtatanghali nito ay tumatagal ng 3 hanggang 15 oras. Karaniwan, ang mga Moros ay pinapakitang kalaban na kung saan sila ay lagi natatalo ng mga Kristiyano. Ang unang Filipino komedya ay itinanghal sa wikang Latin at Spanish sa pamumuno ni Father Vicente Puche sa Cebu noong 1598. Ang Zarzuela ay isang dulang may musika at dialogo. Ang Jugar con Fuego ni Francisco Asenjo Barbieri ay ang unang zarzuelang itinanghal sa ating bansa noong taong 1878. Itinatag noong August 17, 1893 ang Teatro Zorilla bilang tahanan ng mga zarzuela sa ating bansa. Sa 333 taong sinakop tayo ng mga Espanyol, naging laganap ang kultura, tradisyon at relihiyon sa ating bansa. Sa ngayon, ang mga dula gaya ng zarzuela at mga komedya ay patuloy pa rin itinatanghal sa iba't ibang panig ng ating bansa. Noong sinakop naman tayo ng mga Amerikano, ay ipinalaganap nila ang American way of life sa pamamagitan ng edukasyon, media at lengguwahe. Isa na rito ang vaudeville o vaudeville at iba pang mga palabas sa wikang Ingles. Ang vaudeville ay hindi isang straight play. Ito ay isang palabas na may halong kantahan, sayawan, comedy skits, at mga magical performances. Noong 1898, itinanghal ang unang vaudeville ng Manila Dramatic Guild. Dito sila ay nagpapalabas para sa mga sundalong Amerikano at mga Amerikanong naninirahan sa bansa. At hindi nagtagal, ang mga vaudeville ay isinama sa komedya at zarzuela o mas kilala sa tawag na jamborees. Hindi nagtagal, taong 1930s, ay lumawak ang pagpapalabas ng mga western performances sa bansa. Karaniwan, ito ay tinatanghal sa mga private schools at isa na rito ay ang pagpapalabas ng mga dula ng comedy at tragedy ni William Shakespeare. At nung sinakop tayo ng mga Hapon noong 1940s ay nagpatuloy ang pagtatanghal ng komedya, zarzuela at vaudeville hanggang sa mag-evolve ang vaudeville at ito ay naging stage shows o variety shows.
Ang Manila Grand Opera at ang Savoy Theater ay naging tahanan ng pagpapalabas ng mga vaudeville. Sa pagdaan ng panahon, naging sikat ang pagtatanghal ng mga theater performances sa mga paaralan at iba pang mga teatro. Sina Severino Montano, Wilfrido Maguerero at Alberto S. Florentino ay ilan lamang sa mga mandudula na nagpatuloy sa paglikha ng mga dula sa ating bansa. Ilan sa mga professional theater companies na patuloy na nagtatanghal ng mga dula ay ang Philippine Educational Theater Association o PETA, Trumpets, Repertory Philippines, Tanghalang Pilipino, Gantimpala Theater Foundation, at marami pang ibang professional theater companies mula sa iba't ibang panig ng bansa ay patuloy na lumilikha at nagtatanghal para sa paglinang ng dulaan sa Pilipinas. Ang mga dulang Angkili, A Portrait of the Artist as Filipino, Three Rats, Bayan-Bayanan, Walang Sugat, Ang Sistema ni Profesor Toho, May Katwiran ng Katwiran, Hanggang Dito na Lamang at Maraming Salamat, Juan Tamban, Sa North Diversion Road, Kahapon, Ngayon at Bukas, Ang Paglilitis sa Mang Serapio, at marami pang iba ay ilan lamang sa mga dulang naging bahagi ng paghubog ng dulaan sa Pilipinas. May iba't ibang student-based theater organization na patuloy na lumilikha ng iba't ibang dula, tulad na lamang ng dulaang UP, Tanghalang Ateneo, Harlequin Theater Guild, Teatro Tomasino, UE Drama Company, Teatro de Letran, at ang isa sa pinakamatagal na student-based theater organization ay ang FEU Theater Guild na itinatag ni Sara Cabigting Joaquin noong 1934. Mula noon hanggang ngayon ay patuloy ang pagyabong ng teatro sa Pilipinas. Marami na ring iba't ibang theater companies na patuloy na nagtatanghal sa iba't ibang communities sa bansa. At alam ko na marami pa ang detalye at mahaba pa ang listahan ng kasaysayan ng teatro sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay may alam, maaaring i-comment down below, itag at i-share ang video na ito sa ating mga kaibigan at mga kasamahan na mahal ang teatro. Muli, ako si Leiji Carillo, hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Theater Feed. Ikaw! Oo, ikaw! For more fun, educational, and entertaining theater videos, pakilike po ang aming Facebook at Instagram! And mag-subscribe sa aming YouTube channel. And make sure to ring that notification bell. Support local theater! And don't forget! It's not theater, it's